Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Pero ako naman, naniniwala naman ako na kaya namang siguro kausapin. Yun nga ang keyword, dapat kinausap na maayos si General Torre. Na sa ganun, hindi, kasi ang dating, ayaw ko anong dating sa inyo, Colonel. Para bang nabastos si General Torre sa pagkakataong ito? O hindi, normal lang yan? Nangyayari talaga yan sa PNP? Well, actually, alam mo, kami graduate ng PMA pero malaki ang aming paghanga dito kay General Torre. Meron lamang isang problema ang nangyari dito kasi especially sa amin na nanggaling sa military at ako'y galing din sa Philippine Constabulary na noon ay parte ng Armed Forces. Opo. Meron sigurong konting naging lapse si General Torre dahil ako mismo iniisip ko na unfairly treated siya. Personally, yun ang aking nakita dahil ako'y humahanga sa kanya bagamat hindi kami personal na magkakilala. Opo. Pero sa training ng ating especially military, which palagay ko naman hindi rin naiba ang PNPA dahil ang nagsimula ng PNPA ay puro mga females din. Meron tayong tinatawag na discipline kasi ang sa mission ng military, hindi po pwedeng hindi susunod doon sa principle ng unity of command. Nagkataon na ang supervision and control ng Philippine National Police ay ibinigay sa National Police Commission. After magkaroon ng review, yung ginawang reshuffle ni General Torre, na sa palagay ko naman ay intended niya talaga na ma-streamline niya at talagang kumpleto ang kanyang control sa pulisya, ay nakaligtaan niya na merong nakatataas sa kanya. Kasi ang very basic ang principle kasi ng disiplina Ang commander ay responsible sa lahat ng gagawing maayos at hindi maayos ng kanyang unit. Opo. At ito ay importante, especially sa giyera, dahil hindi po pwedeng merong magkakaibang desisyon. Tama. So si Colonel, si General, sa palagay mo, na meron din siyang, kagaya ng sinabi ni Senator Ping, meron din siyang parang overreach sa kanyang otoridad. Sumobra, lumabis din siya sa kanyang otoridad. Well, later on yan ang lumalabas dahil matapos na pagsabihan na siya at binawi na yung kanyang ginawang reshuffle, parang lumabas pala doon sa flag ceremony ng PNP na pinakilala pa rin niya yung sinasabi niya, ito yung aking deputy, no? Oo. Kumbaga dinify, parang sinuway niya. Sinabihan ka na, hindi mo pa rin sinunod. Yon, na-defy niya. Alam mo kasi ang, kumbaga, bagamat yan ang nasa batas, pero extension ng presidente ang napolcom dahil yung control sa pambansang pulisiya ay ibinigay sa National Police Commission na nagkataon naman na ang chairman ay ang secretary ng local government. Tama. So, hindi ko alam ang politics sa kanila doon sa loob noon. Pero kung susundin natin, assuming na walang anumang malis, dapat siguro sumunod siya at kaya nagpaalam muna. Oo. Na sir, ganito. Babalasahin ko. Gusto ko balasahin. Tama. Normally yan gano'n. Nung ako'y nasa LTO, ano man ang aking mga policy na kailangan kong ipatupad, kahit pa paano, meron lang akong information at tacit approval sa aking minister. Pero granting na tama po kayo, tama tayo na ganyan nga po nangyari, the situation could have been handled better. Do you agree na meron pang ibang paraan sana na hindi umabot sa ganyan na parang napahiya naman yung mama? Well, nangyari yan kasi alam mo, hindi natin matatawaran na ang presidente naman ay nakaka-recognize ng accomplishment, di ba? Dahil noong
i-promote siya, yun ang form ng kanyang reward. Pero alam Correct. mo yung sistema ng, especially sa uniform services, meron tayong sistema ng reward and punishment. Malaki ang paghanga rin naman sa kanya ng presidente noon eh. Yun ang kanyang reward. Pero nagkaroon nga, tama yung sinabi ni Senator Ping Lacson, na nagkaroon siya ng konting overreach. Siguro naman, well-intended yung mama. Kaya lang, alam mo, sabihin na natin, may kasama na sigurong pride dito eh. Abay, akong ang sekretary mo, binaliwala mo ko. Tsaka chairman yun ng NAPOLCOM. Chairman siya, pero siya rin yung DILG chief eh. Tama. Opo. So, let's move forward. So, tapos na yan. Nangyari na yan. Wala tayong magawa. Hindi na natin maibabalik yung nakaraan. Ano po? Moving forward, Colonel, ano ba dapat ideally? Ano ang dapat mangyari? Siguro, kung sa akin yan, dapat siguro kinausap siya silently. Assuming kung ako siguro ang SILG o Secretary of Local Government o hindi man si Secretary John Vic, assuming na meron na silang brief, siguro ang presidente, I would have, kung ako yung presidente, no? Opo. Siguro itatawagin ko siya sa palasyo. Opo. At hindi ko naman siya gagawan ng embarrassment. Correct. Kasi gano'n nangyari na embarrass po siya. Although sabi ni Secretary John Vic, 5 beses daw niyang tinawagan. Pero mukhang hindi sila nagkausap dahil para sabi niya nasa dinner daw or something. Ano po. Pero baka pag Malacanang siguro tumawag, hindi ka naman tatanggi. At saka pag boss mo ang tumatawag, di ba tayo naman, pag boss natin yung tumatawag, maybe one missed call, tatawag ulit kagad tayo na sabihin, shucks, si boss pala tumatawag. Yun ang hindi natin alam, yung namagitan sa kanilang dalawa ni Secretary Rimulya. Opo. Pero being a very important person sabihin na natin, sa gobyerno ng ating Pangulo at malaki rin naman ang ginawa nito para sa kanya, siguro kung ako presidente ay patatawag ko silang dalawa, maaring i-patch up ko muna sila bago silently sabihin ko, mag-resign ka na, bibigyan kita ng ibang pwesto. Mukhang ganun na daw po. Mukhang may bago namang pwesto si General. Ano po. Pero hayaan natin ang presidente mag-anunsyo kung ano man yun. Balikan natin. Pero alam mo kasi ang mahirap dyan, ang lalabas pagka binigyan ng bagong pwesto, pinapasipay na lang tayo, yung mga tao o siya. No? In fact, siguro kung ako nasa pwesto ni General Torre, baka sabihin ko sa presidente, sir, wag mo muna akong bigyan. Pabayaan mo muna akong mag-leave at pagkatapos ka muna ako ipatawag. Para hindi naman yung immediate na, naku, pinasipay ka. Ikaw naman, igagrab sa akin, lalabas yan naku, ginrab agad yung opportunity iba. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog,